Wala kang ipon? Alam ko yung feeling. Every sweldo, sabi mo, this month mag-iipon na ako. Seryoso na to. Tapos ano? End of month, chinek mo ang bank account mo? 500 pesos na lang. Saan napunta? Malaki naman sweldo ko ah. Alam mo ba? Wait, kwento ko sa'yo. Yung kawork ko dati, 35,000 pesos ang sweldo. 35,000 pesos. Pero every payday, umuutang pa rin sa akin. Ate Karen, pautang muna. Alam mo sinabi ko? 35K ka. Ako 18K. Pero ikaw ang nangungutang sa akin? Alam mo sagot niya? Kasi wala Naubos. Naubos. 35,000 pesos. 2 weeks, zero. Kaya alam ko, hindi excuse yung kulang ang sweldo. Kasi kahit magkano pa ang sweldo mo, pag wala kang disiplina, wala ka pa ring ipon. At sa video na to, 10 reasons bakit wala kang ipon. At alam mo yung best part? Ilan man dito, ikaw yon. Bet ko at least 5. Number 7, definitely ikaw yon. Actually, baka lahat nga ikaw Kaya panoorin mo to, baka ma-realize mo kung saan napupunta ang pera mo. At baka, just baka, matuto ka na. Tara! Reason number 1, bili lang naman mentality. 50 pesos lang naman! Yan yung pinakadelikado na phrase sa mundo. Bili lang naman. Alam mo ba? Wait, example, yung pamangkin ko, college student, everyday may bili lang naman. 7-Eleven, chips, 35 pesos, bili lang naman. Mini-stop, drinks, 40 pesos, bili lang naman. Snack sa UV, 50 pesos, bili lang naman. Random na keychain, 100 pesos, cute daw, bili lang naman. Tapos end of week, hihingi ng allowance. Ate, ubus na. Alam mo sinabi ko? Bakit ubos? Hindi ka naman lumalabas, bawal pa kayo. Alam mo sagot? Kasi, bili lang naman daw. Bili lang naman? Let's compute. 200 pesos per day sa bili lang naman, times 30 days, 6,000 pesos. 6,000 pesos per month sa bili lang naman. Tapos sasabihin mo wala kang maipon? Dyan na sana ang ipon mo Pero binili mo, literally binili mo ang ipon mo sa mga bili lang naman. Konti lang daw, pero pag nag-accumulate, malaki. Yan reason number 1. Reason number 2. Milk tea or coffee addiction. Nako. Alam mo yung office mate ko dati? Every break, Starbucks. Every break. Morning, venti caramel macchiato, 250 pesos. Lunch, milk tea sa labas, 180. Afternoon, iced coffee ulit, 220. Araw-araw ganun. Tapos one time, nagra-rant siya sa pantry. Ate Karen, wala na akong pera, kulang sweldo ko. Alam mo sinabi ko? Kulang o kinain mo sa kape? Galit siya sa akin noon. Kailangan ko yun di ako makakapag-function without coffee. Function? May Nescafe sa pantry. Free yon. May hot water pa. Pero ayaw niya. Kailangan Starbucks. Kailangan may brand. Kailangan Instagram-worthy yung cup. Let's compute, sis. 650 pesos per day sa kape at milk tea. Times 5 days, 3,250 pesos per week. Times 4 weeks, 13,000 pesos. 13,000 pesos per month sa inom. Tapos sasabihin mo kulang yung sweldo mo. Ininom mo Literally, ininom mo yung sweldo mo. At alam mo yung mas nakakatawa? After 6 months, nag-resign siya. Balik probinsya. Bakit? Wala nang pera. Ubos. Zero savings. Coffee addict kasi, milk tea addict. Yan reason number 2. Reason number 3. Deserve ko to culture. Hay nako. To na yung favorite excuse ng lahat. Yung tropa ko nga grabe to ha. Every Friday, stress daw. Deserve ko to. Shopping, 2,000 pesos. Bag daw kailangan niya. Next week, stressed ulit. Deserve ko to. Shoes naman, 1,800. Third week, stressed pa rin daw. Deserve ko to. Samgip with friends, 1,500.
Every week may deserve. Tapos fourth week, mangungutang sa akin. Best pa utang, kulang sweldo ko eh. Alam mo sinabi ko? Kulang o deserving ka masyado? Pero pagod kaya ako, deserve ko naman mag-reward sa sarili ko. Deserve? Oo, deserve mo. Valid yun. Pero afford mo ba? Doon yung problema eh. Hindi ka nag-ask ng, afford ko ba to? Ang tanong mo lang, deserve ko ba to? At ang sagot lagi, oo, deserve ko. Pero deserve mo rin ba yung 7,500 pesos per month na napupunta sa deserve mo? Deserve mo rin ba yung zero savings? Deserve mo rin ba yung stress pag may emergency kasi wala kang pera? Deserve versus afford. May difference yun. Learn it. Yan, reason number 3. Reason number 4. Food delivery addiction. Grabe. Grabe to. Alam mo yung kapitbahay ko? Nako, every night may delivery. Grab, Foodpanda, Lalamove, every night. Kita ko sa gate namin, ayan na naman yung rider. Pang ilang beses na to this week? One time, nagkausap kami sa bakery. Nakita ko bumibili ng tinapay. Alam mo sinabi niya? Ate Karen, mahal pala ng tinapay no, 50 pesos na. Alam mo sinabi ko? Mahal? 50 pesos? E pag nagpa-delivery ka, 400 pesos yan. Iba kasi yun eh, convenient. Convenient. Okay, let's talk about convenient. Monday, Jollibee delivery, 350 pesos. Tuesday, McDo, 380 pesos. Wednesday, Shakey's, 450 pesos. Thursday, Army Navy, 420 pesos. Friday, Sunday, baka naman nagluluto? Hindi, delivery pa rin. 1,200 pesos combined. Per week, 2,800. Per month, 11,200 pesos. 11,000 pesos sa food delivery. Yung same food, pag niluto mo or pag bumili ka mismo, 3,000 pesos lang yun. Pero ayaw mo, tamad ka. Convenient daw. Convenient nga, convenient din maubos pera mo. Yan reason number 4. Reason number 5. Sale trap syndrome. Excited, sarcastic tone. Sale! 50% off! Flash sale! Limited stocks only! Nako, tignan mo yung ate mo. Nag-a-alarm pa ng 12 midnight para sa flash sale. Yung pinsan ko nga eh, Diyos ko, Shopee addict, Lazada addict, every sale nandun. Payday sale? Ate, look, 50% off. Nakatipid ako. Alam mo sinabi ko? Nakatipid? Magkano ginastos mo? 3,000 pesos. Pero orange price, 6,000 pesos ah. Nakatipid ako ng 3,000 pesos. Mali. Hindi ka nakatipid ng 3,000 pesos. Gumastos ka ng 3,000 pesos. Pag hindi ka bumili, zero gastos mo. Yun yung tipid. Pero bumili ka ng 3,000 pesos. So 3,000 pesos ang nawala sa'yo. Nakatipid ka saan? Tapos may buy one take one pa yan. Kailangan mo ba ng 2? Eh kasi sili. Sayang naman. Sayang? Gastos yun. Free shipping 500 pesos. Alam mo ginawa niya? Cart niya 300 pesos lang. Pero nag-add pa siya ng 200 pesos worth ng mga hindi naman niya kailangan para ma-reach yung 500 pesos. Para daw sa free shipping. Nakasave ng 50 pesos sa shipping. Pero nag-spend ka naman ng 200 pesos na hindi mo naman kailangan. Math mo saan? Every month, 6,500 pesos sa sale trap. Nakatipid daw. Gumastos naman. Yan reason number 5. Reason number 6. Lifestyle inflation. Alam mo yung nakakainis? Yung tumaas ang sweldo mo, pero wala ka pa ring ipon. Wait, kwento ko sa'yo. Yung ka-office mate ko dati, 2020 start niya, 15,000 pesos ang sweldo. Commute, jeep, 30 pesos per day lang. Lunch, karinderya, 60 pesos. Snacks, Skyflakes from home. Coffee, 3-in-1. May ipon siya noon. 3,000 pesos per month ang nasisave niya. Fast forward, 2024. Sweldo niya, 25,000 pesos na. Tumaas ng 10,000 pesos. Excited kami sa kanya. Wow, malaki ng sweldo mo. Tapos may ipon ka na 3K before, ngayon baka 8K na. Alam mo ang sabi niya?
Wala pa rin akong ipon eh. What? 10,000 pesos increase? Wala pa rin? Wait, kwento ko sa'yo. Yung ka-office mate ko nangyari, tumaas ang sweldo. Tumaas din ang lifestyle. Commute? Grab na. 250 pesos per day. Lunch? Restaurant na. 200 pesos. Snacks? Starbucks na. 250 pesos. Coffee? Specialty coffee na. Tumaas ang income, tumaas din ang gastos. Pareho tumaas. Result? Wala pa ring ipon. Kaya nga, tumaas sweldo pero saan napunta? Nag-upgrade ang lifestyle. Yan yung lifestyle inflation. Yan, reason number 6. Reason number 7. Next sahod na lang mindset. Ay nako, to na yung pinaka nakakainis. Alam mo yung kapatid ko? Diyos ko, every month, next sahod mag-iipon na ako. January, next sahod, promise na. February, may emergency kasi, next sahod na. March, may binili lang, next month talaga. April, next sahod, seryoso na. May, June, July, August, same. 1 year later, nagkausap kami. Sis, kamusta ipon mo? Alam mo sagot? Wala pa eh. Next year siguro. Next year? 1 year na yung next sahod mo. Kailan ba yung next mo? 2030? Alam mo yung totoo? Walang next sahod. Kasi every sahod, next sahod pa rin ang sinasabi mo. Next sahod is code for ayoko ngayon. Ayoko ngayon becomes ayoko bukas. Ayoko bukas becomes ayoko forever. Kaya alam mong dapat sabihin mo? This sahod now. Hindi next, kasi walang next. Laging present. Start now or never. Yan, reason number 7. Reason number 8. Social pressure spending. Hey, ito na. Ito yung mahirap. Kasi hindi mo choice minsan, no? Pressured ka. Yung friend ko nga every week may babayaran. Office, bayad sa gift para sa birthday ni boss, 500 pesos. Next week, bayad sa abuloy ni office mate, 300 pesos. Next week, team building, bayad 1,000 pesos. Tapos friends naman, tara gala, KKB tayo. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi anong sasabihin nila? Feeling mayaman, snub, walang pakisama. Kaya sumama ka, kahit wala kang pera, kahit may utang ka pa. Kasi nakakahiyang mag-no Tapos sa family pa, pasalubong naman dyan. Handa ka sa birthday ni tita. Regalo sa inaanak mo. 7,000 pesos per month sa social pressure. At alam mo yung nakakalungkot? Ikaw yung broke. Pero ikaw pa yung napipilitang gumastos para hindi ka ma-judge. Learn to say no. Nakakahiya daw? Mas nakakahiya yung broke ka kasi napilitan ka. Priorities. Ipon mo o opinion nila? Choose. Yan, reason number 8. Reason number 9. Zero budget planning. Hay. Alam mo ba yung difference ng may plano versus walang plano? Halimbawa, yung kuya ko, walang plano yon. Sweldo dumating, withdraw lahat. Hawak cash. Tapos, gastos kung ano gusto niya. Shopping, 2,000 pesos. Bills? Oo pala, 3,000 pesos. Food, 1,500 pesos. Random, 1,000 pesos. End of month, nag-text. Sis, pautang, kulang pambayad ko sa bill. Every month, ganon. Alam mo ba kung bakit? Walang plano kasi. Pag walang plano, walang direksyon. Pag walang direksyon, saan pupunta pera mo? Kahit saan. Compare sa isang kapatid ko. May plano yun. Sweldo dumating, budget sheet niya. Bills, 5,000 pesos. Food, 4,000 pesos. Transport, 1,500 pesos. Ipon, 2,000 pesos. Wants, 2,000 pesos. Sinusunod niya. Strict. End of month, 2,000 saved. Bakit? Kasi may plano. Ikaw, wala. Kaya wala ring ipon. Simple lang yan. Plan equals control. No plan, chaos. Yan, reason number 9.
Reason number 10. One-day millionaire syndrome. Eto na. Last na. Yung pinaka-obvious pero ginagawa pa rin. Friday. Payday. Alam mo yung feeling? Mayaman ka. Literally feeling millionaire ka. 15,000 sweldo mo. Cash on hand. Mayaman ako! Shopping, restaurant, KTV, inuman. Treat everyone. Libre ko na, kaya ko to. Sabado, linggo, gastos pa rin. Mall, gala, food trip. Sweldo ko naman deserve ko to. Monday morning, check mo wallet mo, 500 pesos na lang. Wait, 15,000 Friday, 500 Monday? Saan napunta yung 14,500? Mayaman ka kasi nung Friday. Pero ngayon, 3 weeks pa ang next sahod. 500 pesos lang ang meron ka. Paano ka makakasurvive? Utang, credit card, hiram sa tropa. Kaya nga, one-day millionaire ka ng Friday, 3-week beggar ka starting Monday. Worth it ba? At alam mo yung mas nakakainis? Next payday, uulitin mo pa rin. Same cycle. Paulit-ulit. Yan, reason number 10. Okay, 10 reasons. Tapos na. Ilan dito ang ikaw? 3? 5? 7? Lahat? Alam mo ba yung totoo? Pag lahat yan ikaw, 50,000 plus per month yan. Per month. Imagine mo, pag na-fix mo half lang ng yan, 25,000 pesos per month saved. 300,000 pesos per year. 1.5 million pesos in 5 years. Pero ayan, zero ka kasi ayaw mo mag-fix. Aware ka pero walang action. At alam mo yung difference ng aware versus action? Aware, alam mo ang problema, but still doing it. Action, alam mo ang problema at ginagawa mo yung solution. Kaya challenge ko sa'yo, pick one reason, just one. Fix mo this month. Di ko sinasabi na lahat agad, one lang. Lifestyle inflation? Fix mo muna yon. Next month, fix another one. Gradual, sustainable. Kasi pag all or nothing ka, burnout ka, babalik ka sa dati. Small steps, consistent. Tapos na. Ako si Ate Karen. At kung natulungan ka ng video na to, subscribe, like, share. Comment mo dito, ilan reasons ang apply sa'yo? Honest answer lang ha, walang judgment. At bukas, 10 types ng tao sa payday. Ikaw alin? The saver? The spender? The one-day millionaire? Excited na ako sa mga comments. Bet ko type number 7 ka. Abangan mo. Ito si Ate Karen. Caring for your wallet na ayaw mag-care sa sarili.